I got some motherfucking design on right now. Hello guys! Ano ko lang ha, share ko lang sa inyo yung experience namin ni Daddy nung pinacheck up ko siya kay Dr. Tuason dito sa Santa Maria, Bulacan. Isang magaling na doktor sa Philippine Heart Center at siya ay taga Santa Maria, Bulacan. Ayan. So, dito kami sa bahay ni Dr. Tuason nagpa-check up nung na-stroke siya noong November. Pero, ayan. Magaling na doktor, kaya lang, syempre, dahil mahusay siya, marami nagpapa-check up sa kanya. Actually, 3 a.m. pa lang, nandiyan na kami, nakapila na kami. At 3 a.m. nandiyan kami, ang number namin ay 7. Yes, marami nagpupunta ito ng madaling araw para makapila. Kasi nag-accommodate lang siya ng 30 patients sa umaga and 30 rin sa gabi. Ayaw naman namin abutin dyan ng alas 12 ng hating gabi sa pagpapacheck up. Siyempre, may hirap naman po. Kasi nasa Kabayanan, kami naman ay nakatira sa barangay Parada. Ayan. Kami nabuti na namin na 3 a.m. Hindi nga lang pahirapan kasi hindi pa kaya mag-drive ni Daddy. Ayan si Daddy. So nag-commit na kami, nag-tricycle lang kami gan back and forth. Ayan. Si Dr. Tuason nga pala ay doktor din sa Philippine Heart Center. Ayan. Isa siya sa mahuhusay ng doktor doon. At alam nyo ba guys, sa napakabait ni Dr. Tuason, trending yan dito sa Bulacan kasi kumanili yan 100 pesos lang. Oh, yes, mga kabeswang ko, 100 pesos lang ang sigil yan kada check-up po. Yan, ganyan siya kamatulungin sa kanyang mga kababayan. Ayan, tapos kung nakita nyo kanina, meron din tindahan dyan ng lugaw kasi mga around 5 a.m. nagpapasok na sila. Ayan po, nasa labas kami ng gate mo 3 hanggang 5. Tapos 5 a.m. nagbukas na sila ng gate. So, ayan. Mas loob na kami. Nakapila na kami. Nakakatuwa pa dyan pa nagpunta ka dyan. Yung mga pasyente, ikaw kasi sa akin, ayan pang lima ka, ayan pang ito pang ito, kasi kita, ganun. Ganun sila ka-organize. Tapos ito naman, no, nakakatuwa itong arowana ni Dr. Tuason. Ayan, parang magical arowana. Ano ginagawa mo dyan? Ha? Ang cute ng pusa. O, ito yung view ng bahay ni Dr. Tuason kapag nasa labas ka ng gate nila. Ayan, lumang bahay siya. Ayan. Ang ganda ng loob yan, ang linis. Ayan. Ayan yung mga tricycle na pasyente rin. Ayan. Diyan nakapila, mga nakamotor. Gaabang yan hanggang sa ma-check up yung pasyente nila para may iwi na nila agad sa bahay. Ayan. Siyempre, kung ikaw man, meron kang service, diba? Hintayin mo na yung pasyente mo. Yan, pasok tayo sa loob. Kung mapapansin nyo, wala dyan naglakad-lakad, maingay, nagtutumpukan. Kasi ayaw nung nanay ni Dr. Tuason na hindi nakaayos, nagagalit yun, pinagagalitan yung mga pasyente. Yung nanay ni Dr. Tuason, siguro mga nasa 80 years old na yun, 90 years old na. Talaga may edad na, kaya lang malinaw pa talaga yung isip niya. Yun nga lang, nagagalit siya sa mga pasyente maingay, kaya dapat nakaupo ka lang dyan at tahimik. Ayan. Ayan si Daddy. Diba? Talagang naantok yan, kaya lang tiis-tiis din. Sabi ko, tiis-tiis. Kung gusto mo na gumaling, kaya tinan mo kahit mga ano yan, mga 6. Ayan, may dumarating pa rin mga pasyente. Ayan na, 6 a.m. na, pero ang dami ng tao. Ayan o, ang lola nyo haggard.
Di mo gising na maaga tapos pila. Hindi ka pwede matutog. Hindi ka pwede umalis sa pila mo. Wala ka ng number. Ayan. Kaya, tsaga-tsaga para sa ikabubuti ni Daddy. Ayan. Diyan na rin kami nagpa-check up kasi that time, wala kaming andalo. Na timing, wala kaming andalo. Kaya, dito kami kay Dr. Duason, mura na. Di kalidad pa, di ba? Yung nga lang, pipila ka. Tapos, sightseeing tayo ng mga halaman niya. Yan, gaganda. Kaya talaga, ang dami nagpapa-check up. Kaya, libangin mo na rin yung sarili mo. Makipagkwentuhan ka sa katabi mo ng tahimik. O kaya, cellphone. Ayan. Katulad na ginagawa nila. Ayan, o. Tapos yung iba naman, pupunta doon sa dulo para kumain ng lugaw. May lugaw, may kape, may siopaw, may puto, may pandesal. Yan. I-take to pang 1 week kung gamot ito. Kasi ka sa akin, tapos pinag dito. Kasi wala nga kahapon kaya i-check na lang niya kung alin ang i-maintain ko. Diabetes po ba kayo? May diabetes na rin po ba kayo? Nagsisimula na, sabi nito. Ang sugar level ko mataas. 300 plus. Ay, meron na yun. 320. Pero nung tinira niya kagad sa unang araw ko, tinira niya ang insulin. Na 125 kagad. Sabi niya, controllable pa lang yan. Disiplina lang kailangan tayo. Pag sinabing ang kanin mo, hanggat maaari, zero kanin. Kung talaga hindi mo makaya, sa kutsara pwede. Tapos bawal lahat ng matamis, lahat ng masarap, soft drink. Pwede akong kumain kasi may sakit ako sa puso. Lumaki yung puso ko. Pwede akong kumain ng baboy, kapiraso lang. Tapos puro sabaw, gulay, yun ang pagkain ng gulay. Manok, pwede yung manok. Pwede manok basta, hindi pwede balat. Opo. Yung pitso lang, konti. Nung nakumpay na ko, yung timbang ko 77.8. Nung kasi lumabas, ang timbang ko 63.9. Ang laki ng binaba. 15 kilo. Kulang lang yun. 15 kilo, 5 araw lang. Kaya paano ka nga naman tatabay, bawal nga kanin, bawal lang. Maloko yung aking panganay na anak na lalaki babae. Siya bantay ko eh. Alam niya na bawal sa aking kanin, kaya pagka nagbigay ng rasyon na susunod, tatay, bawal ka dyan. Sabaw lang sa'yo. Kasi tayo dyan. Kaya yung sabi ni Dr. Disiplina, papayagan ka umuwi. Kaya disiplinahin mo sarili mo. Kung gusto mo gumaling. Eh sumabay pa yung hika ko. Yung hika matindi. Pero may pinag-nebulizer ako 3 times a day. Maliban pa rin sa 3 times a day, meron pa yung ginaganon. Pan. 4 times a day. Yung pang-spray. Ang hirap magkasakit. Yung antibiotic ko ng isang piraso 70 pesos. Buti na lang, once a day lang yun. Dalawa siya, di 140. Antibiotic pa lang yun. Antibiotic pa lang yun. Tapos, kailangan pa yung pampalabnaw ng dugo. Kasi parang hindi ako maatake sa puso. Malapot kasi dugo. Mahirap. Alas 8 pa ito magbubukas. Alas 8 yan. 6:30. Kaya nga sila hindi na nagbigay ng number. Anong ginagawa ng iba? Kukuha lang ng number. Aalis. Tapos darating pagka mag-alas. Eh nagre-reklamo yung ibang nakapila dyan. Nakapila sila. Kapila sila. Wala silang number. Dahil nakuha na ng mga nauna.
Alas 8 pa start. Hmm? Alas 8 pa pala ang... Alas 8 pa yan. Pwede. Si nanay. Yung nanay ni Doc. Pinapila na lahat ng pasyente. Hindi pwede pumila yung mga kasama. Ganun. Kasi yun lang binibilang. Hindi na pwede tumayo yun. Or na tumayo yun. Inupupala ng iba yung kanya. Hindi ka pwede bumalik. Paikpit yung nanay ni Doc. Nanay ni Doc. Kasi tama lang naman yung pinatutupad. Dahil na yung ibang kasi kukuha ng number. Okay. Ayan mga person, talagang sa inip makikipagkwentuhan ka na lang talaga sa katabi mo para hindi ka mapato, para malibang ka. Ayan. Tapos yan, meron dumating na nagpahayag ng magandang balita. Wala kang kinalaman. Wala kang kinalaman dito. Tanging gawa lamang ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng panghawakan yung pagsisikap mo, yung pagpapakabuti mo, yung pagtulong mo sa kapwa, yung pananalangin mo. Hindi mo pwedeng panghawakan yan pagdating sa kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng ginagawa ng tao maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Sabi sa Sa nga pala mga person ko, yan nagpipreach niyan, isa siyang police, yan. Kaya kapag day off niya, wala pa siyang duty, nagpupunta siya talaga dyan regular kay Dr. Tuason na clinic na kaya bago magbukas yung clinic ni Dr. Tuason, nagpipreach siya, nagbibigay siya ng magandang balita sa mga pasyente. Tapos after niya magbigay ng magandang balita, nagpapamigay siya ng soft drink, ng juice na nasa Tetra Pak at saka ng mamon. Yan. Ayun na, namimigay siya. Yan, nakakatuwa. Sharing na ng magandang balita, sharing pa siya ng blessing. Mineral water at saka mamon, yun ang pinamimigay niya. At syempre, inuuna niya yung mga senior citizen. Kapag ka nabigyan na niya yung mga senior citizen lahat, sa kanya bibigyan yung mga iba pang pasyente kapag kami natrato sa mga bata. Yun ang mga inuuna niya. Ayan, diba? Nakaka-good vibe si kuya. Bait-bait. may senior pa o dyan. Sana okay yan. Diba? Kaya huwag natin humusgahan ng mga pulis. Diba? Meron din pulis na katulad yan. Nag-spread ka na magandang balita, nag-share pa ng kanyang blessings, di ba? Ayan, good job sa iyo kuya, thank you so much, salute to you. Tapos dito naman, na-touch ako dito sa mag-ama na to. Talaga naman yung anak niya, sinusubuan niya yung kanyang tatay ng Jollibee and Chicken Joy bago pumasok, o bago mag-start yung check-up ni Dr. Tuason. Priority kasi siya. Ayan, namabasa si Dr. Tuason at mag-uumpisa na ang check-upan. Ayan, bukas ang pintuan at umaandar na kami. So, hindi na namin kayo isasama sa loob ng check-up ni Daddy. Ayan, si Daddy, ready na. At thank you Dr. Tuason at napabuti mo yung pakiramdam ni Daddy. Parang siya yung naging first aid niya. Salamat, Dr. Watson. Love is gone, that your love is gone. Love is gone, that your love is gone.